Idol Pait, ano po bang binibigay nyo pagka Monday po? Ano pong ginagawa nyo sa mga pinarating nyo pong ibon o mga dumating na ibon? Unang-una po, siyempre papakiramdaman nyo yung dumi. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Kaya ang tangi kong hiling sa'yo, Boss Bait, palagi kang mag-iingat at palaging good health. So, naobserbahan na natin, una nakita natin basa ang ilong. Tansyahin niya po, binigyan na po kagad natin ng pure gold. Then, ito po yung dumi niya. Goods sa goods naman po, ibig sabihin kahit na napagod o malayo yung narating niya o may inindalan to, gawa nga ng basa ang sipon, dahil siguro na leak. Saka napakalayo naman po talaga ng agwat natin, 60 kilometers. Biro nyo yung ibon natin, pang siyam na karga pa lang. Then, yung pang 10 natin, Delgado, then Derby na kagad. Yung iba po kasi ating mga kaibigan halos 2 buwan, 3 buwan na mag-training. Tayo po halos mag-iisang buwan lang. Nito lang tayo January nag-training Ayan po, binigyan agad natin ng pure gold para maagapan. Sakali naman po tapos binigyan na po natin yung tubig natin po is Monday ngayon, Baxidil. Siyempre para saan po ba yung Baxidil? Nakalagay po dyan, antibacterial, anti-infective. Kung sakali po merong magiging problema yung mga ibon po natin, kasi ito po yung ito po yung pinakamagandang way, yung maagapan. Meron man o wala, kailangan natin magbigay ng ang tawag dito ng maintenance. Sinatawag na natin dyan, prevention. Ayan po. Ganyan po yung kulay. Huwag po kayo magpapakulay ng matapang dahil wala naman sakit yung mga ibon natin Yung kulay po nila, yung paglagay po dyan, yung tama lang. So total, kasi nga wala naman sakit pero kailangan pa rin bigyan gawa ng for prevention. Yan. Mukhang okay na po yung mga ibon natin. Tignan nyo po. Ito po yung kahapon, nagpahirapan. Then ito naman po yung ating nadakot ng falcon o kung ano ang klase nakadakot. Tignan nyo yung dibdib. Mamaya paliliguan po natin sila. Tignan nyo yung dibdib, tignan nyo yung leeg. Tignan nyo po yung kabilang leeg. At doon sa ilalim ng pakpak may tama. Yan po. Tapos yung ibang ibon naman natin, makikintab na, maayos na. Kung basa yung dumi nila, maglinis na si Mang Lloyd. Wala naman po tayo nakitang wet dropping. Sana. Laging ang kalaban naman po natin talaga wet droppings So si Kuya naman, ang kalaban naman po nito yung magiging tamad na po siya. At saka yung pag nagpapainakay po tayo na panlaban, ito po, alanganin po to. Kapipisa lang nito, kaya siguro umuwi. Ayan po, mga ilang days pa lang yan. Pero yung isang itlog, dadali ko sa Peruvian. Nadampot na naman ni Mang Lloyd. Kaya minsan yung ibon natin, pagka gantong nasa karera na, itlog ng itlog, siyempre katulad yan, ng misa, magkakaroon siya ng kahati ng yung kung ano yung ini-intake niya o supplement na kinakain niya, niyahati niya pa doon sa 2 anak niya. Ayan po, pareha pante sa'yo. Ang puti po. Pero itim po yung magulang niya, pero puti Yan, ganun po yung nakakahati niya po, lalo na pag lumaki na yung inakay. Ito may basa na po. Ayan po yung basa. Ingatan po natin kung anong klase ng basa, pero goods pa rin yan. Dahil kakakain lang din nila, wala pa naman yung basa hindi pa natutunaw yung kinain nila. Pero pagka yung mga may berde-berdeng dark, wag na sanang umabot po dito yun. Kaya mamaya magsasabit na ulit tayo ng sibuyas dito para po may hihigo po, mayroong makakaano na kanilang ang tawag dito, virus na dala. Then bago mag-derby, bubuhusan na natin to uli ng Sonrox. Itong ganun naman para malinis sila pagka pumasok ng derby. Then eto mga to, i-relax lang natin mamaya. Inanda na po natin yung yung paliguan. Para mamaya paliliguan natin, lalagyan ng asin lang saka suka. Ganun lang po, bahala silang magkusa maligo para relax po sila. Ayun po yung ibon natin dito. Mamaya po natin ituloy dahil kailangan ko rin munang bumaba. Trabaho muna po tayo. Sige po. What's up mga kasabog bees?
Magandang umaga mga kasubis. Bali ayan, pinakawalan na ni Mang Lloyd yung mga ibon natin at papasok na. Yung papasok na yan, bibigyan uli natin ng pure gold. Tapos bababa tayo doon, titignan natin yung ating, anong tawag dito, na Falcon. Ito na si Mr. Falcon! Kamusta po sa abroad? Ha? Ang tagal mo nga wala. Kakainom? Ngayon, tigilan na natin yung pag-iinom. Wala naman na idudulot yan. Sakit sa ulo. Nakakabingi. Sir, mabaya tayo. Tignan natin yung yung napal ko natin. Tignan natin para mapakita natin sa kanila kung anong ibig sabihin ng napalkon. Doon po sa iba, alam na po ibig sabihin ng napalkon. Pero yung sa iba naman po, ibig sabihin, pwedeng nalawin na falcon. Ibig sabihin, nahawakan po siya ng falcon. Ipopost ko po to dahil bababa po ako dito. Mamaya, mapatid tayo. Malaglag si Bite, sabihin, tsamba, hindi na kayang ulitin. Saglit po. Yun, nakababa na tayo. Ito po yung napalcon. Wala na pong dugo to. Siguro hindi na magagalit na si Lolo Meta. Ito po, nakalmot yan o nahawakan. Isang tama. Tapos, tatak po yun, hindi po tama yun. Si Lloyd, ayun po, meron din po dito. Nahahawakan po to, pasensya yan. O, tanggalin mo na yan, ito yun. Masakit ng katawan, may tama. Tingnan mo sa leg, sir. Meron din po dito sa batok. Hanapin na lang po natin. Tapos dito sa tagiliran, meron din yan. Nakita ko yan. Then, doon sa may bandang pitso, meron din dito yan. Dito. Basta yung ibon po, sangkaterman tama. Ito pa sa may, ito dito. O, ito yata yung malala eh. O, wag na po natin ganong i-focus. Sumatotal, yung ibon po, inuyan po tayo, gawa ng, siyempre ano yan eh, nakikita nila yung malasakit ni Mang Lloyd, nakikita nila yung malasakit. Di ba, sir? Tama po kayo, Bo. Pag mahal mo yung ibon, higit pa. Kuya ka, boss. O, higit pa. Katulad po niya ni, tignan nyo naman oh. Ngayon paliliguan natin yan para makita natin kung ano yung tatahin. Sir, ikaw na magtahi dahil nung isa hindi mo tinahi. Magaling na. Magaling na. Ganun po, ang ibon po, para sa akala mo ng iba, halimbawa po yung ibon yung nasalpok po, pwede nyo tahiin, lalo na kung alam nyo pwede naman kasi yung naghiwalay na yung balat. Pagka naman sa paa naman po, wag nyo pong papakialaman. Kahit na bali po yan, huwag nyo pong kahit na nakadikit lang yung balat niyan, ay na lang po yung natitira. Hayaan nyo lang po, hiwalay nyo. Yung iba nilalagyan ng straw, pero minsan kasi namamagayin doon sa loob eh. Okay, lalo mas napuputol eh. Putol na, mapuputol pa, gawa ng yung talian o nahigpitan. Pero kung hahayaan nyo lang po, mga ilang araw, may self-healing po yung ibon natin, lalo na sa mga buto nila, na ididikit pa po nila. Kung sakaling medyo dikit na, saka nyo pwedeng tapean para yung forma po nila ay maging tama po, maging maayos po uli, maibalik sa dati. Hindi man maibalik sa dati yung buto po nila magdikit. Ganun lang po kasimple yun. Handali pa, papaliguan namin para mamaya ma-video natin kung ano yung tsura o ano yung mga talagang tama. Sige po. What's up mga ka-showbiz? Mga kasubis, binabatab na ni Mang Lloyd. Kailangan basang-basa para yung dumi niya sa katawan, lalo na yung mancha ng dugo, mawala. Di ba, sir? Ano pa? Pang-aso yata yung gamit nun. Hindi po. Inano lang po kasi puno po tayo dito ng matuta, aso. Ayan po. Ayan. May mga pusa rin naman. Parang hindi sa anak ko po. Marami din po kaming tuta, pusa sa Fairview. Ito naman po sa mga pamangking ko. Ayan, mga breed po nila yan. Sir? Shampoo? Malagkit. Bababa muna kayo. Hintay mo ako. Saglit po, kukuha daw po akong shampoo, sabi ni Amo. Ang tawag dito, meron na po tayo nilagay na shampoo. Sunsilk, baka naman. Shampoo para sa mga habang buhok, natulad ng ayan po, para mawala lang po yung mancha ng dugo o mancha po ng pagkasugat niya. Tumigas na, boss eh. Tumigas na? Lalambot din yan. Pakuluan mo. Ito po uli. Sabi ko nga po,
Ayun po yung aming, ito yung aming flyer stop. Ayan. Sabi ko nga po, itong pag-iibon eh, kailangan bigyan ng atensyon. At tulad yan, nasugatan, di pa tayo magpasalamat na inuuwian tayo. Hoy, malis ka dyan. Pasok na kayo, hoy. Kita nyo, hindi pa nakapaglinis dito. Sandali po, ito po. Tignan nyo, meron na kaming young bird dito. Breed by Mang Lloyd. Lang sa kalam, ayan po. Mga anak ni 8 overall Jelly Jelema, cross Masili, cross yung ating mga polo. Ayan. Titignan po natin dito yung dalawa. Binugaw na natin, nandito po sa ano. Mamaya na natin ituloy. Hayaan muna natin yung mga ibon natin kumain at makapasok pa yung dalawa. Saglit po. Showbiz, yung ibon natin, napaka-arte naman. Boss, anong ginawa mo dyan, boss? Makeup, boss. Minake-upan mo? Bakit may makeup yan? Ito, boss. Anong tansa mo? Bakit nagka-makeup yan? Ayan, may tatak na po sa lipstick, ang kulay. Sumobra sa ink. Hindi, kung sumobra sa ink, kabilaan din ba? Kabila doon kabila sa tumama Wala naman yata tatak sa kabila. May nakatabi yan. Na dumikit doon sa sa siguro doon sa wing stump o sa pakpak nung natatakan. Ayan po yung ibon natin. Gaya po ng sinasabi natin, ang lagi natin babantayan yung dumi. Ito katulad nito, tatanungin ko si Mang Lloyd. Mang Lloyd! Masala naman, boss. Ayan. Ayan pa po. Sumatotal, sabi ko nga po, dito tayo magmamonitor sa dumi. Pero sana, kaya po basa lang yung dumi nila, gawa katulad nito, buo. Dumumi. Ayan naman po, may mga buo din naman. Hindi rin naman may iwasan may basa Pero sana po, itong basa na to hindi sign ng sakit. Ito sir, Boss. palibasa wala pang kain Kakakain pa lang, Siyempre wala pang tinunaw yan. Kagabi pa yan, walang kain. Siguro, Pero may inom yan, boss. may inog, lumipad. May potential na mabasa. Pero mamaya, titignan natin, pag nakakain na after mga 2 to 3 hours, yan, dudumi na uli yan. Tignan natin. Ano yan, sir? All bird proof, boss. Yun. Amen. Kami hapuli.